Sabi po nila, ang buhay ng tao ay parang isang baso. May laman. But it depends with you. How do you see your life? Do you see it as half empty or half full? Hindi naman pwede ang buhay ng tao puno. Wala pong perpektong buhay. Amen? Hindi naman ibibigay ng Diyos sa iyo lahat. Hindi naman ibig sabihin na mayaman ka na, maganda ka na, wala nang away sa pamilya nyo. Hindi. Siguradong merong kulang, siguradong merong problema. Pero ang tanong, paano mo nakikita ang iyong buhay? Kulang o meron? May laman. At tandaan niyo po ito, my dear friends, sabi po nila, for a happy heart, look at your blessings. But for a sad heart, look at what's missing. Gusto mong maging masaya ka? Tingnan mo ang pagpapala ng Diyos sa iyo. Pero kung gusto mong maging malungkot, maging depressed, mag-alala, palagi mong tingnan ano ba yung wala. Yan po yung dahilan bakit nagreklamo yung mga nakipagtrabaho. Hindi man sila mapagpasalamat na may kumuha sa kanila. Hindi man nila nakita na sila'y binayaran na. Pero bakit daw sila nagagalit? Kasi meron silang hinihintay, meron silang hinahanap, meron silang expectation. Gusto nila, higit pa ang tatanggapin nila. Saan nanggaling yung ganyan na giisip at paniniwala nila? Dahil daw, tinitignan nila yung mga ibang katrabaho nila kung ano ang tinanggap nila. Yan yung problema, they compare themselves with others. At nung ikinumpara nila ang kanilang sarili sa iba, ano yung naramdaman nila? Inggit. Tandaan niyo po yan. Tinitignan mo ang buhay ng ibang tao, sigurado kang maiinggit. Amen? At pag ikaw ay inggit, hindi malayo na ikaw ay galit. Ulitin nyo nga po, ang inggit ay galit. At ang mga galit, siguradong pangit. Amen? Kita na po ba kayong nag-aalboruto na nag-ubisit, nagdadabog na maganda? Ang ganda-ganda ng tao, may galit sa puso niyan, hindi niya maitatago, magkukulubot ang kilay niya, papangit siya. Yung kapangitan na yun nag-uumpisa sa puso, sa kaluluwa ng isang tao. Ano ang panlaban mo? Sa inggit, pasasalamat. Amen? Comparison is the thief of joy. Uulitin ko po. Comparison is the thief of joy. Nananakaw ang iyong tuwa pag kinukumpara mo ang sarili mo sa iba. Kung meron tayong isang kasalanan na ginagawa sa ating sarili, madalas, ano po yun? Yung kinukumpara natin ang ating sarili sa iba. It is a sin that we do to ourselves. And we hurt ourselves when we compare yourself to others. Tandaan niyo po yan. Di po ba? Do not compare yourself to others. Why? It is unfair to you. Hindi makatarungan ang ginagawa mo pag kinukumpara mo sarili mo sa iba. Bakit? Dahil kailangan natin tanggapin tayo mga tao, iba-iba tayo. Iba-iba ang ating mga magulang, iba-iba ang ating mga pinanggalingan, iba-iba ang mga oras sa kung saan tayo pinanganak. Iba-iba ang ating mga diskarte, iba-iba ang ating pag-iisip. Kahit naman ang mga kambal, magkaiba yan. It is unfair to compare yourself with others. Lalong-lalo na hindi mo naman alam kung anong pinagdadaanan ng iba. Naiinggit ka dahil ang iba, nakakapag-abroad na sila, nakakapagbakasyon sila. Hindi mo alam kung ano yung hirap na pinagdaanan nila, kung paano sila gumapang, mag-umpisa. Hindi po ba? Kung magkukumpara ka ng sarili mo, ikumpara mo lang sa iyo. Compare yourself with who you are yesterday. Because we should strive to be better than who we are yesterday. Yun yung pinakamagandang pagkukumpara. Ako ba ay nagiging mas mabuti? Ako ba ay nagiging mas banal? Ako ba ay nagiging mas mapagmahal araw-araw? Amen? Sa susunod po na magrereklamo kayo, tandaan nyo ito. Kung sa tingin mo, kakaunti ang pera mo, pasalamat ka pa rin. Bakit? Meron tao, baon na baon sa utang, walang-walang pera. Amen? Sa susunod na magrereklamo ka, lalong-lalo na yung mga anak niyo po, na hindi masarap ang pagkain, sabihin niyo po magpasalamat. Bakit? Merong mga bata, merong mga tao, hindi kumakain, walang pagkain.
Sa susunod na magrereklamo ka, maliit ang bahay niyo. Pasalamat ka kasi meron mga ibang tao, pangarap nila yung maliit mong bahay, wala silang bahay. Amen? Sa susunod na magrereklamo ka na maliit lang ang sasakyan mo, tandaan mo meron mga tao, naglalakad lang, walang sasakyan. Sa susunod na magrereklamo ka kung isa kang magulang, na maldita yung anak mo, rebelde, matigas ang ulo, tandaan mo, meron mga ibang magulang nangangarap magkaroon ng anak. Amen? At sa susunod na nagrereklamo ka, sinasabi mo, napakarami mong problema, ano pong kailangan niyong gawin? Ngumiti ka. Smile. Bakit? Magkano po ang ngiti niyo? Magkano pong ngiti ngayon? Ha? Di ba libre lang? Kung kaya mo pang makangiti, ngumiti ka. Dahil ang ngiti mo, pangarap yan ng mga taong may sakit, may karamdaman, na kahit na gusto nilang ngumiti dahil sobrang sakit na kanilang tiyan ng paa, nagdadialysis sila, nagkikimo sila, gusto nilang ngumiti, hindi sila makangiti-ngiti. Ikaw hindi ka nagkikimo, hindi ka nagdadialysis, hindi masakit ang paa mo. Yung iyong health, sobra-sobra yan sa 1,000,000. Amen? Magkano po ang naho-hospital ngayon? Na-hospital ka, ubos ka. Amen? Kaya kung wala kang sakit, ngumiti ka. Meron palaging dahilan para magpasalamat sa Diyos. Dahil pag tayo nagpapasalamat sa Diyos, isa lang ang ibig sabihin, may utang na loob tayo sa Diyos. At tanong ko po sa inyo, sinong gusto niyong binibigyan? Sinong gusto niyong palaging tinutulungan? Yung marunong magpasalamat o hindi nagpapasalamat? Yung nagpapasalamat, hindi po ba? Sinong gusto mong tinutulungan? Yung may utang na loob o walang utang na loob? Yung may utang na loob, hindi po ba? Sinong gusto mong tinutulungan? Yung nag-appreciate o yung nagre-reklamo pa? Yung nag-appreciate. Tandaan niyo po, what magnifies the blessing, what multiplies the grace of God is always thanksgiving. Kung gusto mong dumami ang pera mo, magpasalamat ka muna. Amen? Gusto mong dagdagan pa ng Diyos ang buhay mo, kahit na nasasaktan ka, nahihirapan ka, magpasalamat ka sa Diyos. Kung naiinis ka dyan sa asawa mo, pasalamatan mo ang Diyos. Tignan mo yan habang nagpapasalamat ka, gaganda yan, gwagwapo yan. Di po ba? Ano ang nakakapaggaan sa ating buhay? Hindi po yung mga bagay-bagay na nasa labas, kung hindi ang nasa loob. Exercise the muscle of gratitude. Because with gratitude, you will become great and God will bless you more. Amen? Yeah, every day, araw-araw, pagkagising po natin, sabihin natin, Lord, thank you for the blessing. Thank you for the gising. Yun lang po, sapat na. Magiging masaya kayo at aapaw ang grasya ng Diyos sa buhay niyo. Anong magandang pagbabago na pwede natin magawa ngayon? Simple lang po. Yung maghanap tayo ng magagawa natin para mapangiti ang Diyos at ang ating mga kapwa. Be someone's reason to smile today. At ano ang magandang maipapakita natin para mapangiti po natin ang Diyos? Dalawa po. Una, God will smile to you when you avoid sin. Gusto mo mapangiti ang Diyos? Umiwas ka sa kasalanan. Sabi po sa Proverbs 15, verse 9, tandaan niyo po ito, the way of the wicked is an abomination to the Lord, but those who pursue righteousness, God loves. Paano mo mapapangiti ang Diyos kung patuloy ka pa rin sa iyong paggawa ng mali at hindi tama? So ano magandang gawin ngayon? Sumunod tayo sa mensahe, sa utos ni Jesus na magbalik loob sa Diyos, na magbago ng buhay. Repent! Humble yourself. God smiles to those who humble themselves. Because if you do not humble yourself, you will be humbled. Ang ganda pong paalaala nun. Kung hindi ka marunong magpakumbaba, ikaw ay ibababa ng Diyos. So isang magandang tanong, ano ang kailangan kong baguhin ngayon sa aking buhay? Anong kasalanan ang kailangan kong iwasan ngayon sa aking buhay? Gusto mong mapangiti ang Diyos? Umiwas sa pagkakasala. Pero pangalawa, kung gusto mong mapangiti ang Diyos,
Kailangan kang maging tapat sa Diyos. Be faithful to God. Yan yung ating narinig sa unang pagbasa. Ang kwento ni Abraham, sinasakripisyo niya ang kanyang anak si Isaac dahil hiningi ito ng Diyos. Balikan niyo po ang kwentong yon, nakakapagtaka talaga. Kasi si Abraham, tumanda na, sobrang tanda. Ito lang yung kanyang dasal sa Diyos na magkaroon ng anak. At nung binigay ng Diyos itong kanyang anak nung mga 90 years old na siya, ano naman hiningi ng Diyos? Isakripisyo mo yung anak mo sa akin. Pero hindi po nagreklamo si Abraham sa Diyos. Hindi niya kinwestiyon ang kagustuhan ng Diyos. Nung hiningi ni Yahweh ang kanyang anak, walang pag-aalinlangan sa kanya, walang dalawang isip, sumunod siya. At dito nakita ng Diyos ang kanyang katapatan. Dahil po dito anong nangyari? Nangako ang Diyos na siya ay pagpapalain ng sobra-sobra. God promised that to Abraham, because of your faithfulness to me, I will bless you abundantly, and I will make your descendants as numerous as the stars, as numerous as the sand of the sea. Tingnan niyo po, yung dating baog, ngayon siyang pagmumulan ng maraming angkan. Kaya nga, yan po yung isang hamon sa atin, na pag ikaw ay tapat sa Diyos, hindi mo lang mapapangiti ang Diyos, ikaw ay pagpapalain pa niya ng sobra-sobra, siksik, liglig at umaapaw. The question is, there is something God wants me to do which I still avoid doing. Ano yung pinapagawa ng Diyos sa akin ngayon, sa aking buhay, na iniiwasan ko, na inaayawan ko, na hindi ko pa rin ginagawa? Narinig natin sa Ebanghelyo, nung nagbagong anyo ang ating Panginoong Hesukristo, meron daw silang narinig na isang boses sa alapaap sa langit. Sabi, ito ang aking minamahal na anak, sundan niyo siya. Mga kapatid, kapag pinakikinggan natin, sinusundan si Jesus, ang anak ng Diyos, napapangiti din natin ang Diyos Ama. At ikaw ay pagpapalain lang sa pamamagitan ng pagsunod sa likod ni Jesus. Alam niyo po, marami po sa atin eksperto sa pagpapaluha sa iba. Di po ba? Diyan tayo magaling eh. Tayo madalas sa nagiging dahilan ng lungkot ng ibang tao. Pero sana naman po, kung ma-realize nyo ito, kung mapagtanto nyo, na madalas kayo ang nagiging dahilan ng luha ng iba. Sana naman, magpursige ka na ikaw din ay maging dahilan ng ngiti ng iba. Balansihin nyo naman. Kung marunong ka magpaiyak, sana naman marunong ka rin magpangiti. Hindi niyo po ba napansin na pag namatay yung tao, doon pa lang natin siya bibigyan ng bulaklak? Bakit kailangan nating hintayin na mamatay muna yung tao bago natin bigyan ng bulaklak? Doon mo palang papadala yung bouquet ng pagkalaki-laki tabi ng kanyang kabaong. At pag nilibing na, doon mo tatambakan ng bulaklak yung tao. Ang tanong, nung buhay yung tao, binibigyan mo ba ng bulaklak? Meron pa nga mga iba kung kailan namatay, doon palang nilalagay yung mga paboritong pagkain. Bakit nung buhay ba, binibigyan mo ng paboritong pagkain? Ang tanong, yung patay, aamoy pa niya yung bulaklak. Yung bangkay, ma-appreciate pa ba niya yung ganda ng mga binibigay mong bulaklak? Di ba hindi? Ang tanong, binibigyan nyo, pinagluluto nyo ng pagkain yung patay, dinadala nyo pa sa sementeryo, inaalay nyo doon sa patay. Matitikman pa ba niya? Bakit kung kailan patay na, doon ka humahagulgol, doon mo sinasabi, mahal mo siya. Pero nung buhay siya, hindi man marinig-rinig nung tao kung gaano mo siya kamahal. Maririnig pa ba niya? Mauunawaan pa ba niya? Makakapagpasaya pa ba ang iyong salita doon sa patay? Bakit kailangan pa nating hintayin na mamatay ang tao bago natin siya pasiyahin? Bakit hindi ngayon, habang buhay, habang nakakarinig, habang nararamdaman, bakit hindi natin pasiyahin at magpangiti dito sa mga taong minamahal natin? Bakit hindi po natin ugaliin ito na habang buhay ang minamahal mo, maging dahilan ka ng kanyang pagngiti? Make an effort. Be the reason of someone's smile today. Isang mabilis na paraan para magbago ang iyong buhay. Ano po? Yung ngumiti ka lang. Why smile? Because smile, remember, is your happiness under your nose. Hinahanap natin yung tuwa sa labas. Nakakalimutan natin ang tuwa nandito na sa ating kalooban. Smile because you can change somebody. Nakakahawa po ang ngiti.
Kahit na may nararamdamang kasakit, kahit na may iniisip kang pangamba, try to smile. It can change someone's life today. And smile for God. Why? Because your smile is your shortest prayer of gratitude that you can offer to God. Nahihirapan kang magdasal, anong kailangan mong gawin? Ngumiti ka. Tandaan niyo po yung napakagandang kasabihan that your life is God's gift to you. What you do with your life is your gift to God. Ang buhay na ito ay regalo ng Diyos sa atin. Ang tanong, bago tayo bumalik sa Kanya, ano ang gagawin natin sa buhay na ito? Sana bago natin makaharap ng Diyos, mapagmalaki natin sa Kanya, Panginoon, naging dahilan ako ng pagngiti ng iba. Panginoon, sinubukan ko, I tried my best na mapangiti kayo. Sinubukan ko umiwas sa kasalanan, sinubukan ko maging tapat. Ngayon, kung nagiging dahilan ka pa rin ng pagluha ng iba, kung nagiging dahilan ka pa rin ng pagsimangot ng Diyos, habang may oras at panahon, mga kapatid, huwag natin sayangin ito. Pwede kang magbago. Ngayon na, huwag mo nang hihintayin ang bukas. May magagawa ka. Pakita mo ang kagandahan ng iyong kalooban, ng iyong pagkatao na tinanim na ng Diyos sa iyo magsimula nung umpisa pa, maaari sa tulong ng Kanyang grasya. Di ibig sabihin na masayang ibang tao na ikaw din ay masaya. Amen? Minsan, yung iba sa atin ang galing magtago ng kanilang nararamdaman. Minsan, hindi mo mahalata ang isang tao depressed pala. Anong itsura ng taong depressed at nalulungkot? Hindi man siya yung taong nakasimangot. Madalas sa mga depressed, marunong mag-fake, magbalat kayo. Pinipilit nilang itago ang kanilang sakit, ang kanilang lungkot sa pamamagitan ng kanilang ngiti. Pero yun yung tanong, sa gitna ng ating mga nararanasan pa rin na lungkot, paano kaya manunumbalik ang tuwa, ang galak, ang panibagong buhay sa atin? Well, first, my dear friends, I am inviting you, be grateful, be thankful, appreciate what you have. Amen? And the greatest prayer is being able to praise God despite your pain. The most powerful and most beautiful prayer is being able to thank God even if you have a problem. So say to your problem, Hallelujah! Ano man ang iyong pagsubok, sabihin mo, yan ang panalangin mo, Hallelujah! Sakit ba ng ulo mo ang asawa mo, sabihin mo, Hallelujah! Parating na ang naniningil sa iyo, ano sasabihin mo? Hallelujah! Matigas ang ulo ng anak mo, Hallelujah! Masakit ang katawan mo, ang dami ng kumikirot, sabihan mo yan, Hallelujah! Praise God despite your hurt, your pain, your problem. Be grateful in the darkness. Kahit na ikaw ay nasa loob ng dilim ng iyong buhay, magpasalamat ka. Bakit? Kasi tandaan niyo po na kailangan din ng buto ang dilim para tumubo. Pag palagi ang buto nakabilad sa araw, matutuyo yan. May dahilan bakit hinahayaan ng Diyos ang dilim sa ating buhay. Hindi po ba kayo nagtataka? Bakit pagkamatay ng anak ng Diyos, naghintay muna tayo ng ilang saglit, ilang oras, isang araw, bago siya nabuhay? Bakit hindi ba pwede na pagkapako niya sa krus, nung nalagutan na siya ng hininga, bigla na lang siyang mabuhay? May dahilan ng Diyos. Tinuturuan tayo. Kailangan pa rin ng panahon para umusbong, para tumubo, para lumaki, para lumitaw ang bagong buhay. Huwag kang maiinip, kapatid. Naiinip ka kasi hindi ka nagpupuri sa Diyos. Nalulungkot ka kasi nagkukulang ka sa pagpapasalamat sa Diyos. You also need that problem. You also need that darkness in order for you to grow and to have new life. Yan yung una, ang mabuting balita, para manumbalik ang tuwa sa ating puso. Praise God. Thank the Lord. Amen? But secondly, say to your problem,
Proclaim this. Sandali lang ang problema. Lilipas din yan. That is the good news. In a few moments of time, in a few days, a lot has happened. Opo, sa mabilis sa panahon, minsan nabibigla ka, may nangyayari, may pagbabago. Kasama mo pa lang siya, nakipag-birthday kayo, kinabukasan nabalitaan mo, wala na ang kaibigan mo. Umaaraw pa lang, ilang saglit bigla, uulan, babagsak ang ulan. Napaka-sweet pa lang ng misis mo sa'yo. Pero ilang saglit, nag-iiba yung mood. Bigla na lang hindi kumikibo. Bigla na lang nagtatampo. Di mo maintindihan. Isang araw, napakalakas mo. Pero isang araw, pagising mo, minsan, hindi ka na makatayo. Ang dami mong nararamdaman, nakirot at sakit sa iyong pangangatawan. Isang araw, maayos ang iyong kabuhayan. Pero isang araw, bigla nalugi kayo, naubos ang lahat ng inipon niyo. A lot of bad things can happen in an instant. But also remember this, a lot of good things can also happen in an instant. In just 3 days, we have witnessed the Son of God from death, He rose again to new life. At kung ikaw ay talagang disipulo ni Kristo, huwag ka mag-alala. Sa maiksing panahon, kaya din gawin ng Diyos yan. You can instantly, quickly receive graces and blessing from God if you believe. Merong mga iba, may sakit, sa isang pray-over lang, gumagaling. Nangyayari po yun. Merong mga iba, ang tagal na nagbabayad ng utang. Pero pag sinagot ng Diyos ang dasal nila, pag tinamaan nila ang negosyo, aba, hindi lang pambayad ng utang ang binibigay ng Diyos, sobra-sobra pa. Merong mga iba na hinahanap ang Prince Charming nila. Ang tagal na single. Pero dahil sa kaka-Facebook, nakakilala ng AFAM. Alam yung AFAM? Hindi nyo po alam? O Google nyo, foreigner. Mabait naman. At nakita nilang happily ever after nila. Hindi dito sa Pinas, sa abroad pala. Maaaring dasal ka ng dasal. Wala pa rin yung sagot sa iyong hinihingi sa Diyos. Pero baka hindi mo napapansin. Meron ng binibigay na grasya sa iyo ang Diyos. Ano yon? Kapayapaan ng isip, kapayapaan ng puso. Kahit wala pang kasagutan ng ating mga suliranin, basta't panatag ang ating isip at may tuwa ang ating puso. Hindi po ba yun yung mahalaga? See, my dear friends, that God's suffering was just a few days, and yet it has transformed our life. At tandaan niyo po, mas mahaba ang luwalhati ng Diyos kesa sa anuman pagdurusa at sakit. Ilang araw po ang pagdurusa ng ating Panginoon? 3 days. Siya'y pinahirapan, siya'y pinatay, siya'y nilibing. Pero nung muling nabuhay ang ating Panginoon, ilan daw araw siyang nakasama ng kanyang mga alagad? Naranasan nila ang muling nabuhay na si Kristo. 50 days. Kaya nga meron tayong Pentecost. Yung 50 days, 50 araw, kasama siya, buhay, nakikain, gumawa ng milagro bago siya umakyat sa langit. Kaya akala mo, ang tagal-tagal mo nang nagdarasal, pag sinagot ng Diyos yan, tandaan mo, mas marami, mas mahaba ang mararanasan mo pagpapala. Pag sumasagot ng panalangin ng Diyos, hindi niya tinatapatan yung ating panalangin. Hindi higitan pa niya. At yan ang mabuting balita. Amen? Isa po sa mga mahirap na itanim na halaman ay ang kalamansi. Dahil pag tinanim mo, pag tumubo, umusbong, hindi naman agad mamumuma yan. Taon ang bibilangin mo bago ka makapag-harvest ng bunga. Ilang pong taon? 5 taon. Tagal po, no? Pero alam niyo po, pag nag-umpisa na tumubo, mamunga ang kalamansi, tuloy-tuloy na yan. Kikita ka. Ilang taon na pagkakakitaan? 10 taon. What is 5 years to 10 years? It is double of the amount of time that you have been waiting. And that is the good news. You may be waiting for so long. You have been suffering for so long. But remember that when God will bless you, it will be double your suffering. It will be double your hurt. When God will give you His grace, it will be double your problem.
Bakit nalulungkot ka? Bakit nag-aalala ka? Baka nananatili ka pa rin nakabaon sa libingan ng kasalanan, ng problema, ng pag-aalala. Wala ang Diyos sa libingan. Ibig sabihin, wala ang Diyos sa mga patay. Muli na siyang nabuhay. Kaya ikaw, gustong maging masaya, samahan mo si Kristo. Mabuhay ka. Binibigyan ka ng panibagong buhay ng Diyos. Tatanggapin mo ba? Ito ay ang mabuting balita. Sabihin natin sa ating mga problema, sandali ka lang. Sandali, ibig sabihin, madali ka lang. Easy ka lang. Sa tulong ng Diyos, chicken ka lang. Hindi man pagpapawisan ng Diyos sa iyo. Pero sabihin mo sa problema mo, sandali ka lang. Ibig sabihin, sa maiksing panahon, kayang lutasin ng Diyos anuman ang iyong pinagdaraanan na bigat at pagsubok. Amen? Rise, my dear friends. What does rise mean? R-I-S-E. It means remain inspired, strong in courage. Rise. Remain inspired, strong in courage. Paano ka makakatayo muli? Paano ka magkakaroon ng tuwa sa gitna ng dilim ng mga problema? First, thank the Lord despite your pain. Praise God. Secondly, say to your problem, sandali ka lang, madali ka lang sa tulong ng kapangyarihan at grasya ng Diyos. Kapatid, sa buhay natin, meron dalawang pana na tatama sa atin. In life, we would have two arrows that would hit us. Ang unang pana ay ang sakit. The first arrow is the pain in life. At ang pangalawang pana ay yung pana na tumama sa iyo, pero ayaw mo pa rin alisin. Ang tawag natin diyan, pagdurusa. When you do not remove the arrow that has hit you, that is your second arrow. We call that suffering. Ang sakit, hindi nyo po maaalis yan. Hindi natin maiiwasan. Hindi tayo maliligtas sa mga iba't ibang sakit at problema ng buhay. Amen? Palagi na meron at merong darating at tatama na hindi maganda at masama sa atin. Magkakaroon tayo ng sakit kahit na paano mo pa ingatan, alagaan ang iyong pangangatawan. Magkakaroon ng kamatayan sa iyong pamilya. Malulugi at malulugi ang iyong negosyo kahit na tutok ka sa iyong trabaho. Magkakaroon at magkakaroon ng aksidente kahit na sobrang ingat mo na. Pagtataksilan at pagtataksilan ka ng iyong minamahal. Kahit na minahal mo siya, binigay mo ang lahat sa kanya. Sisiraan at sisiraan ka ng ibang tao kahit na naging napakabuti at napakabait mo naman sa kanila. At marami pang mga masasama na mangyayari sa ating buhay dahil alam natin ang katotohanan. Noong nagkasala ang ating mga ninuno, si Adan at si Eva, biglang pumasok na ang masama sa mundo at sa buhay ng tao. Pero kapag hindi mo naialis ang pana o ang sakit na dumapo sa iyo, ang tawag po dyan, pagdurusa. Kapag nagmumukmuk ka, kapag nagrereklamo ka, kapag naiinggit ka, kapag nagagalit ka sa iba at sa Diyos, pagtakot ka at nag-aalala, kapag nalulungkot ka at depressed ka na, ang tawag po dyan ay pagdurusa. Mga kapatid, hindi mo mapipili ang pana o sakit na dadapos sa iyo. Pero ang mabuting balita, ito po, mapipili natin na alisin itong sakit na dumating sa ating buhay. Ibig sabihin, hindi man natin maiiwasan ang mga iba't ibang problema sa buhay. Ang maiiwasan natin ay yung mas lumala ang ating mararamdaman. You can never choose your pain, but you can choose not to suffer. Amen? Pain is the first arrow that is beyond our control, but suffering
the second arrow is within our control. Sabi nga po, pain is necessary, but suffering is always a choice. Pain is necessary, but suffering is optional. You do not need to add more pain than necessary. You do not need to suffer when you are already in pain. Dalawa po ang pwede nating pagpilian sa buhay, mga kapatid. Una, ang tiisin ang sakit at maghintay dahil yan din ay aalis, mawawala. But the second choice, ang pangalawang pwede natin piliin ay ang manatili sa sakit, ang magdusa. Pag ganyan ang ating pinili, magtatagal ang hirap na ating mararamdaman. My dear friends, you can always welcome the pain or suffer in pain. Magkaiba po yun. Magkaiba yung tinatanggap mo ang sakit at yung nagdurusa ka sa sakit. Tingnan niyo po, sa ating ebanghelyo nabasa natin ang mabuting balita. Ang ating Panginoon, pagkabuti-buti niya, pagkabait-bait niya, pagkabanal-banal niya, merong mga tao na gusto siyang dakpin at patayin at pahirapan at ipahiya. Pero kahit na alam ng Panginoon nito na mayroong mga taong masasama sa kanya, hindi niya hinayaan yon na mapigilan siya na gawin niya yung gusto niya, yung minamahal niya. Sabi po, alam naman ng ating Panginoon na mayroong mga taong may masamang intensyon sa kanya, pero gusto pa rin niyang pumunta sa templo. Ang templo na bahay ng kanyang ama. Kahit na patago, hindi hayagan siya'y pumunta sa templo. Nagdasal siya. Tingnan niyo po yun. Ginawa pa rin niya yung gusto niya, yung mahal niya. At ano po ang tinuturo nito sa atin? Naway kamukha ng ating Panginoon, piliin natin na umalis sa ating mga pagdurusa. Hindi naging biktima ang ating Panginoon ng takot, ng pag-aalala. Kaya nga mga kapatid, kaya din po nating lumaya sa ating pagdurusa. Huwag din po kayong magiging biktima ng iyong mga masasamang naiisip at nararamdaman. Oo, alam ko, napakahirap na lumaya sa ating mga negative thinking. Napakahirap na iwasan ang magdusa tayo sa ating mga nararamdaman. Kaya naman po, tayo ay nagdarasal, nagpapatulong sa Espiritu ni Jesus, sa banal na Espiritu, para palakasin tayo. My dear friends, ask the Holy Spirit to help you, not to add more suffering to your pain. Tandaan niyo po, hindi ka naman kailangan magdusa ng mas marami pa. Kung nasaktan ka, tama na. Sumunod ka kay Jesus. Iwanan mo kung ano man ang problemang yan at gawin mo yung gusto mo, yung alam mo makakapagpabuti pa sa iyo. Kung nagkamali man yung iyong asawa, huwag mo namang gagawing kawawa ang iyong sarili. Minsan nakakalungkot na meron na nga mga mister nagpasori sa kanilang mga misis, umuwi na, nananatili sa bahay, pero ang ginagawa ng babae, nabubuhay pa rin dun sa nakaraan. Palaging nire-rehearse, palaging inaalala yung ginawa nung kanyang asawa. Kaya nga niyayakap na siya nung kanyang asawa, hinahalikan. Ayaw yakapin, ayaw ibalik yung halik, nananatiling napakalamig ng kanyang trato sa kanyang asawa. Tanong ko po, kailangan ba na gawin yon itong kanyang asawang babae? Di ba hindi? Some wives are suffering, and it is their own fault. It is their own choice. Hindi ka naman kailangan magdusa, pero bakit pinipili mo? Sabihin mo na yung mga iba, alam ko po, minsan hindi makatulog. Meron silang anxiety. Buong gabi, gising, tumatakbo yung kanilang isip. Pero anong ginagawa nyo sa inyong sarili? Hindi ba lalo nyo pang pinapahirapan ang iyong buhay? Kaya nga nanghihina ka? Kasi hindi ka nakakapagpahinga ng mabuti? Doon ba sa iyong pag-iisip may magagawa ka? Wala, hindi po ba? You are adding more suffering to your pain. Father, hindi ako makatulog. Hindi, humiga ka, magdasal ka, huminga ka, pikit mo ang iyong mata. Hindi mo naman kailangan mag-isip na mag-isip. Pwede mo naman libangan ang iyong sarili. Pwede kang magpasalamat sa Diyos dahil yung mga ibang tao, walang mahusay na bahay, walang malambot na kama, walang pera, talaga naghihirap sa buhay, pero
nakakatulog sila. Hindi nila hinahayaan ang kanilang mga pagsubok na maging mas mabigat pa ang kanilang mga pinagdadaanan sa buhay. Kung minsan yung mga iba, nai-scam. Pag naloko ka ng ibang tao, kailangan mong tanggapin na talagang nadenggoy ka, na talagang mas matalino sila sa iyo kasi nakuha ka nila. But please, after crying, after feeling sorry, stand up again. Huwag niyong hahayaan na kayo'y magmukmok, sara niyo ang inyong sarili sa inyong kwarto. Yung mga iba, gusto magpakamatay. Kapatid, ang pera, nawawala. Kahit na pinaghirapan mo yan, kung nawala, pwede pa rin naman maibalik. Pero hindi babalik ang pera ng mas mabilis kung hinahayaan mong iyong sarili na dumaan sa pagdurusa. My dear friends, accept the pain, but do not add more necessary suffering. Kung man nahihirapan ka, gayahin natin ang Diyos, si Jesus, para mawala itong sakit na ito. Gawin mo yung gusto mo na makakapagpasaya sa iyo, na minamahal mo. Magiging mas masaya ka. Magiging mas magaan ang iyong pakiramdam. Magkakaroon ka ng kapayapaan. Kapag tinanggap natin ang sakit at inalay natin ito sa Diyos, magiging mas madali ang buhay.